Okay, manindog ta as we honor the Lord today through His Word. Basa ta mga igsoon, di ta magluya-luya. One. Verse, magod akong giingon. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, another version. Okay, let's pray. Holy Spirit, thank you that you will open our mind of understanding, God, our heart for humility, that your word will be your word, God. Thank you, Ginoo, na today is the day that we will repent and be encouraged, be transformed, and be corrected by your word, God. Gamit ako today for your glory alone. In Jesus' name, amen. So, unsa ni? Oh, lahi man gyud gi-flash. Okay, so challenging kaayo ang atuang hisgutan this morning. I-stop sa ang timer. No, challenging kayo ato ang tunan this morning kay kuan siya. Ako mismo nga nagbuhat sa sermon kay niingon ko nga dili pa ni ako. Wala pa ko diha. No? So, this morning, let us learn the topic, creating a gentle home in a harsh world. Again, mga lalaki, what is our title today? 1, 2, 3, go! Ugang mga babae, dili palkansi, 1, 2, 3, go! Unsay koan? Okay. Creating a gentle home in a harsh world. First na kong question sa inyo, are you gentle? No? No, depende. No, I really thought nga ang tao nga gentle kay anak mo storya no? Ano shush me moagi ko. No, bina ko ginana ang gentle kay anak ko Lord X gid ko diretso kay di man ko patwitam sun taon mo storya. Oy kanang magmura magpermi na suko. But today, let us first discuss what gentleness is not. Number 1, gentleness is not weakness. Nata ng idea no, nga pag gentle lang sa katawo kay weak siya. But dili di ay mao. Gentleness is not a sign of weak character, but a profound strength that comes from a strong person. Gentleness is not a style. Gentleness is not about speaking softly. No, kanang pareha bitaw sa inistoryahan ni Moira. No, dili day na mao ang gentleness. Gentleness is not loud. Gentleness is not flashy or showy. Gentleness is not forceful. Kinsa diri ang mahilig mamugos. Sige pamugos. Naana, timailhan na nga dili na siya gentle. Kanang sigig pamugos. O unya na ta mag-react sa atong mga D-group. Gentleness is not telling the truth. Natay idea no na ayaw lang siya istoryahi sa truth kay malain siya. Right? Na harsh kay ta for example sa worship team kay naman ko sa worship team. Unsa inyong iingon kung naay mag-audition for singer niya perti niyang yabaga. Sige daw tabangi daw ko ninyo be. Unsaon man nato be? Pag-ingon sa iya nga di siya dawaton pero dapat gentle. No? Ingon si Sam, pag-usher na lang. Mayo dili. Mayo. Pero kay gentleness is not telling the truth man. Unsaon man daw? Basin pwede siguro no nga paghuman niya kanta igsuon.
maayo kay kamo kanta, pero wala lang sa tono. Pwede ra? Di ba, harsh kaya kung ba na nindot kay kag tingog, pero sa lahi nga audience, adto sa mga yabag. Dito ako gentleness. So what gentleness is? Gentleness, number 1 is the fruit of the Spirit. Number 2, gentleness is restraint and control. So it is polite, restrained behavior toward others. And lastly, gentleness involves humility. Kabantay mo, kasagara sa mga humble nga mga tawo, kay gentle. Ingon sa key verse nga atong gibasa, okay, atong i-silent ang inyong mga cellphone, basta naay mutingog karon nga cellphone, atong iparaffle. Kay si Baby Jean, walay cellphone. Kisa pa'y walay cellphone diri. Si Lloyd, walay cellphone. No? Sige, na ko ipabuhat sa inyo. I'd like you to close your eyes. Close your eyes. Hala, nagyo di mag-follow instruction. Ingon ko, close your eyes. Okay, kinsa diri ang naanad ka or mao ang imong gidak-an nga house nga alingog-ngog, saba, balikas diri, balikas didto. Raise your hand. Okay, thank you. Kinsa diri ang naanad ka nga malinawo ng inyong balay kay dili mo magstorya. Okay, thank you. You can open your eyes. Salamat sa wala nag-participate. Inana gyud ta no? Kanang duha ra ang pilian then gusto gyud ta ipahimon tulo. Now, gentleness came from the Greek word prautis or prouts, which means strength under control. That is gentleness. What is gentleness? Strength under, sa Bisaya, asawa. No. Now, gentleness is not the absence of power, but it is power under God's control. Sa nagtuon ko ani nakaanak ko, therefore I conclude I am weak. I am not a strong person. You know why? Gentleness is for the strong people. You know why? Because the strong people are the humble. The strong people are the gentle. While the weak person are the bully, are the prideful, are the arrogant, and the harsh. Nganong na nagwali dira? Ginoo tabangi ko. Okay, unsa ang mga strong? Kinsa ang mga strong? Gentle. Unsa pa? Humble. Kinsa ang mga weak? The bully, the prideful, the arrogant, and the harsh. Therefore, asa ka sa duha. Are you strong or are you weak? Ikaw ray nakabaluan na igsuon. No, ingon sa key text nato, na God blesses, panalanginan sa Dios ang mga gentle. Unsa ang saad sa Dios sa mga tao nga gentle? They will inherit the world. Unsa ang naa sa kalibutan? Kwarta. Unsa ang naa sa kalibutan? Asawa or bana. Unsa ang naa sa kalibutan? Success. Unsa pa'y nasa kalibutan? Fame. Ug naasad sa kalibutan ang kasakit. Cellphone. Families are beautiful, correct? No? But let's be honest, usahay families are noisy, families are messy, and sometimes stressful. Ing na imong tapad kung imo man ang asawa or bana ing na nga na stress biya gyud ko nimo.
Now, naka-notice mo na it's very easy for us to be gentle to strangers. Correct? Ngano kaha na? Good impression? Okay. Isulat na niyo sa inyong notebook. But, how difficult it can be to show the same gentleness to our very own family. Ngano kaha na? Because in our homes, we see weakness. We see mistakes. We see the flaws of our family members. And that is why, murag ato siyang i-justify, dili ko mahimong gentle nimo kay mo biya ni. Ikaw baya ni. Kinsa inana be? And that is why gidasig ta o gihagit ta sa Dios karon nga kabuntagon nga pwede nato abrihan nat ang atong hunahuna if gentle ko sa gawas nganong dili na ko kaya mahimong gentle sulod sa among panimalay. Key point number 1, gentleness reflects the heart of Christ. Okay, akong patindugo ng mga lalaki, palihog kog basa sa atong verse, Matthew 11:29. 1, 2, 3, go. For your souls. Now, kisay nagingon ani nga verse? Si Jesus. No, sumpay ni sa iyang giingon nga come to me all of you who are weary and heavy laden. Kabalo ba mo that there are only 2 palihog na kog panaog ana ni Andrew B. No, ako man gyud na siyang anak pero tabian gyud na siya. Agoy Ginoong Dios, tabangi kami. Now, there are only 2 gentle people that the Bible tell about. Number 1 is Moses. Okay. Pero despite sa ka-gentle ni Moses, naay problema si Moses sa iyang temper. Remember katong naa siya'y nakita nga Israelite o Egyptian nag-away? Unsay gibuhat ni Moses? Iya ang gipatay ang Egyptian. Katong gipasaka si Moses sa Mount Sinai o gi-reveal sa Ginoo ang 10 Commandments, pag naog ni Moses sa bukid, unsay nahitabo? Ha? Dili unsay nahitabo? Nagbuhat ang mga tawo og golden calf. Unsay gibuhat ni Moses? Gibuak niya ang stone tablet. Nya iya tong gifastingan og 40 days and 40 nights. Pero ngano man despite sa temper ni Moses, giingnan gihapon siya isa, no? Aside kang Jesus, siya ra ang tao sa Biblia nga gi-consider nga gentle. Meaning, ang temper sa tao, dili siya basihan para muingon ka nga dili siya gentle. And lastly, si Jesus. Si Jesus nasuko, wala. Nasuko. Therefore, ang tao nga gentle, dili pud basabot nga di na gyud siya masuko. Ingna na imong tapad, sige ra medyo kag kasuko nako. Okay ra na, unya ra mo pag open forum, pahumana sa akong wali. Ingon si Jesus, learn from me. Salamat sa Ginoo sa worship team. No, ako ni silang gi-awarding 2 weeks ago. Wala, dili pa to siya award. Kay tiaw mo nang nag-sermon yan, nangaon og kuan, pakwan. Ha? Pero wala di rin ako gikasaban sa GC ra, uy. No? May man sa GC kay di sila kabalos. No? Di man jud ko ganahan nang nay magwali, uy, di nay magkaon. Mura kang naasin ni. No, kay ninduta, uy. Sige pa, pastora.
Now, ingon si Jesus, learn from me for I am gentle in heart. Niingon si Jesus, I am gentle with my words, but I am gentle in heart. Diba, ingon pod ang Matthew 6, the mouth speaks what is the abundance of the, meaning, ang gentleness magsugod sa kasing-kasing. And when the meditation of the heart is gentle, mugawas ang words nga gentle, ug mugawas ang tone nga gentle. Like kung ang yabag nga tawo ingnon nimo nga sakit kay sa dalunggan imong tingog, masakitan dili. Pero kung imo siyang ingnon, nga dasig kay kamukanta, no? Pero basin sa sunod mo, tunong nagyug ka sa tuno. Naay difference, wala. Gentleness starts from the heart. Ang kalainan ni Jesus sa atua, Jesus will attack the sin and not the sinner. And kita balita, apil ko ana, correct? We attack the sinner. I-call out nato ang nakasala. Again, gentleness doesn't mean weakness, it means strength under control. Now, when gentleness is reflected into the hearts of the parent, discipline becomes restorative and not destructive. Naay kalainan ang ginikanan nga moingon siya, nganak nasayop gyud kaani. Pero maayo man kaani nga butang. Try ug buhat again. Lahi pud siya kung moingon ang usa ka ginikanan, bugo gyud kay ka. Now the discipline becomes destructive. When the siblings ang magsuon are gentle, the offense, kinsa dire ang nalain ka sa imong igsuon, be? Dili pod mo plastic pod. Sige daw. Kinsa dire ang nalain na ka sa imong igsuon? Wala igsuon ang uban? Ay maulaw ka pastora tapad mo na ko kung igsuon. Kita tanan na atay mga kalain sa pamilya, correct? But when the heart is gentle, instead of bitterness, mo flow ang forgiveness. And when, tungod kay pamilya man ni, when a husband and wife are gentle, the disagreement, taman ra siya sa argument, dili siya mo end in a fight. Naabay kalainan ang argument ug ang fight? Kaya ang argument doesn't necessarily mean na nasuko mo sa usag-usag. No? Naalang mo'y argumente, dili lang mo pariha o opinion sa usa ka butang. And when the heart is gentle, dili nimo personalon ang imong kapika sa kinabuhi. Hugang tanan mo ingon og? When gentleness is in the heart of the family members, the house became a home. And if today nabati nimo that you're still living in a house, that means wala pa ta nagbunga sa character of gentleness. Hugang tanan mo ingon og? Number 2, gentleness is the language of love. Okay, mga babae, maayo man taani. Proverbs 15 verse 1. 1, 2, 3, go. Kabantay mo, pag diri sa church, for example lang, asa ang mic, no, ana ra no? Asa ang mic, tubagon ra pug kag pastora basin naa sa media. Kabantay mo? Pirog sa balay. Asa akong medyas? Unsa ko
tigihipos na imong medyas. No? Nganong wala pa manihugasin ng plato, ipanglabay ko ni dari kanon. Ilabay. Now, ingon ang Biblia, a gentle answer, ang malumo nga tubag, makatangtang sa kapungot. Pero, ang harsh, unsay Bisaya sa harsh? Unsay Bisaya sa harsh, Jax? Ha? Harsh. Basta harsh. O diba? Pati singka ug shout ato pang-awayan. But a harsh word stirs up. Ang maka-trigger sa anger is not what happened. But unsa ang pamulong nga nigawa sa baba. Pero nay gitudlo ang Bible. A gentle, ang malumo nga tubag, makatangtang sa kapungot. Pero ang harsh nga word, mo trigger sa kasuko. Pulong daw nga mahait. Okay. Sige. Pwede na to basahon ng Amplified? 1, 2, 3, go. Gentleness is the language of love. Ingon ang Bible, soft, gentle, thoughtful answer, makawala sa kapungot. According to psychology, naay part, ano lang nga tawa mo, funny na? Dili pa, papunta pa lang tayo sa exciting part. Ingon ang psychology, naatay gitawag sa atong brain nga mirror neurons. This part of the brain will mimic kung unsa iyang nakita, unsa ang iyang nabati sa iya ang kaatubang. Inana ta sa atong panimalay. Ngano man na nga kung gisapot ang isa, nganong matakdan gyud po day ng isa. Isa ray gisapot ha? Matingala na lang dayon ka, tibuok ng miyembro sa pamilya, gisapot na dayon tanan. That's mirror neurons. Kay ingon ang Bible, nga kung naa ko na'y masuko, panahon na nimo nga magpaubos. Mugamit kag gentle words tungod kay makatangtang na sa iyang kapungot. There was one time, no, akong gignan akong bana nga, babe, kanang lisod jud kaayo pag ikaw ang masuko. Kay marobot ming tanan. No, na kanang, usually ang makatrigger gyud sa akong bana is ang mong duha ka gamay. Adi naman na gamay. 10 ba, no? 10 si David. No, 10 years old o 9 years old. Kani jud sila ang dikit jud kay permanente and most of the time mo ni maka-trigger sa ilang daddy sa kasuko kay kanang isa. Para ka ganiyang buntag, tiaw mo ba nang lalisan pa nila kinsay una maligo? Kay ang una naligo mo na'y pildihan. Nya ang daugan na siya'y option nga unya ra ko maligo. No, then anak ko, agoy, Diyos ko, Lord, mura man yun ni akong wali karon nga kabuntagon. Anak ko sa ilang duha, inani na lang. Ayaw mo panimba. Okay ra kog dili mo manimba. Basta ayaw mo panimba nga wa mo naligo. Si Andrew hilak na siya kay ibilin good. Anak ko sa kong bana, i-off ng wifi. Ay ayaw lang po, babe, kay di na ako makikita ang CCTV. No? Pero ang ending, naligo ra sila. No, wala na ko niyaw-yaw kay magwali ra ba ko karon. No, ma-forceful gyud ni akong wali. So mobalik ta sa among conversation sa akong bana, ingon ko sa iya ana, basin pwede sunod nga kung naatay bikil sa ato lang. Kay ngano kabalo mo, inani ang dagway sa akong mga anak basta maglalis nami sa ilang amahan. Lalis pa na ha? Wa na sila kita nagaway mi. Maginanaay na din, no? No?
Nya pag musyagit na si Johannes, muana na dahil na siniki na ko ay. Unsay pasabutan anak? Unsay pasabutan na? Inanaon ra ko sa akong mga anak. No? Pero ingon ko, gihangyo na ko akong bana nga, as well as ako sad, nga kung mag-away ta, kita lang. Wala ilay labot ang mga anak. Kanay imong tapad, ni katawa na siya, kay kung saputon siya, damay tanan. Tinuod? Wa ko'y labot! Basta kay gisapot ko! Nya tungod kay naa may gitawag sa psychology nga mirror neurons, ang bana ray gisapot, wa pud palupig ang asawa oy. Ang gisapot ka man kung saa. Di ta man lakaw. Nya kay ako may nagwali ron, so ako ani tanan example. Now, munang utan ako ganiha, what kind of environment ang inyong gidak-an? Tungod kay ako, I grew up in an environment na shouting and cursing are normal. Kanabitang pagsilak pa lang sa adlaw, kanang alinghasa na kaayo ang silingan, no kay murara may compound dira kanang parentira gyud mi ba, lain-lain lang og balay. Unya manlupad ng mga balikas, pero wala pa na nag-away. Inana lang jud, inana lang ang expression. And somehow kay tungod kay gikan man kog broken family, kisa diri ang gikag broken family. Di ba ang imo rag yung desire kay maminyo kag insakto, mo build kag family niya, di pud mo magbulag, di ba? Mora man natong desire, no? Pero ni anak ko nga Lord, dili pwede nga mausad ni ang madak-an sa akong mga anak. No nga ang greetings kay balikas ba? Ya ang sumpay na, ikaw na ka? Ganahan pa kakagtubag, ganahan ikaw na ka, balikas na kadaan. Pero normal ra na. And that is why, before me nagminyo sa akong bana, ang akong gihangyo, nami mga hangyo, kinsa diri ang nanghangyo sa imong bana asawa, bi? Huy, bati, kay mga audience ay, participate po. No, kanang naakay gihangyo sa imong bana or asawa. O niya na tawag storya sa makuray bala ni mo. No, akong hangyo, ang hangyo first sa kuha sa akong bana, number 1 is dili na ako siya balikason. Number 2 is iparaffle na gyud nina ako. Ingon gyud ko ganina. Gentleness is not telling the truth. Dili bitaw. Kay si Mama Celia man na okay ra. Kinsa man yun ang shopping ninyo? Uy. Now, asa nagay ko? Ingon to akong bana. Number 1, dili na ko siya balikaso. Number 2 is ingon siya, pwede lang, hangyo yun ako nimo. Ayaw nang nakaplano na taman lakaw, then gisapot kag kalit, then dili na dayon madayon ang lakaw. Kay mauna akong trauma sa bata pa. Kay di ba naabya sila sa province, di ba? So kung maingong kag naa sila'y lakaw, alas 8, alas 6, ready na tanan, excited na. Mulog sunggod sa lungsod. Nya kay naa man ay sa puton. Nya dili na dayon madayon. Kasulay mo na sa inyong balay? Perme. Muna yung hangyo. Akong hangyo sa iya, number 1 is ayaw anara imong self nga singkahan ko nimo permi. Di ko ganahan singkahan, dili ko ganahan dakag tingog, especially kung wa pa ka nasuko, ayaw sa pagtaas-taas imong tingog. Nay makarelate na ko? Number 2. Unsa gyud to, babe? Kalimot naman ko Ingon ko sa iya, number 2 is ayaw ko himo ang joke sa inyong mga conversation. Kanang naabitaw, kisay inana diribi nga mag-asawa, mag-marriage counseling mo karong kuan, dili bitaw. Kana bitaw normal lang nga conversation dayon matapik bitaw ang bana or asawa din himuong katawanan. Kana mo na kong hangyo sa iya na don't do that to me. Why? Kay kung madunggan ka sa akong mga anak, naa sila'y idea nga si mami pwede ra day inanaon.
Correct? So kinsa man diri ang nagminyo nga wa mo'y kasabutan bi? No? Mao din ang gubot ta. Uy, imagine, nagsabot na gani gubot yapon. Now, ingon ang Bible, nga kung naay masuko, ayaw og kasukog apil. Nya di man taganahan og nay masuko. Nya tungod sa mirror neuron sa atoang brain, kung gisingkahan ka, mubalos makagkanta, dili unsa po di mong balos? Kung naay nasuko, masuko pug ka. Kung gisingkahan ka, musingkasad ka. That is why ingon ang Bible, a harsh word stirs up anger. Wala raw to siya nasuko, pero kay hait man kay ang imong pamulong, ni ulbo ang iyang kaspa. Nag-transform na dahin siya. Ingon si Tinkerbell, before ka masuko, ihapsa og 1 to 1,000. Imagine, naa pa lang siguro ka sa 50, na ulian na kasi mong kasuko. Now, akong pangutana sa inyo in your family, do you raise your voice or you lower your voice? Do you react or respond? Do you wound or do you heal? Salamat sa inyong mga honesty. Maora to ang atong panimbahon, manguli na ta. No, kay marag na feel na nako nga nanginit ng mga dalunggan. Now, ingon ng Bible, gentleness is the language of love. What is love? Love is 1 Corinthians 13. Love is kind. Love is patient. So kung ang gentleness, language siya sa gugma, how are you loving? How are you loving your spouse? If gentleness is the language of love, how are you loving your children? Are you loving them kindly? Are you loving them patiently? Or are you loving them proudly? Are you loving them arrogantly? Ikaw ra ang makatubag, ana igsuon. Kay ang imong words would reflect how are you loving your family. Maybe love nimo siya pero harsh lang ka. Love nimo siya mao nang masinubtanon kay ka. Is there a difference? Nay difference? Wala. How do you say I'm sorry in a gentle way? Never mag-sorry. No? Never mag-sorry. Kasagara ang husband and wife. No, ingon akong bana, di na lang jud ko mag-sorry nimo, babe. Why man na, babe? Kay pag sorry, ano gayong nag-sorry ka? Gabi ka gahignaw. Kay kung di ko mag-sorry, masuko mabog ka. Pero unsay rason nga nung nag-sorry ka? Nya malalis na, abi na kung nag-sorry tani. Ang atong mga anak will mimic us. Ang atong mga anak muawat ra na how the husband and wife are interacting with one another. So when we produce bully kids, because the parents themselves are bully first. So gentleness is the language of love. So memorize 1 Corinthians 13. No, para makabaluta. Dapat mo lang i-language po din ako ang gugma. Ecclesiastes 10 verse 4. Gihangyo na ako ang tanang youth to read. 1, 2, 3, go! Okay. The boss speaks of every authority nga naa sa atong kinabuhi. Number 1, our parents.
Number 2, kung babae ka, your authority is your husband. If anak ka, the authority over you are your parents. If you are a student, then it is your teacher. If employee ka, that is your boss. Kung makasab-an ba ka sa imong boss sa trabaho, muhawa ba ka sa trabaho? Hawa, dili. So mga asawa, kung makasab-an ta sa atong bana, muhawa ba ta sa pamilya? Uy, never malayas. No? Bible na dyan na siya igsuon. Uy, kung nakasab-an ka, muhawa daydayn ka? Dili ko muhawa, pastora, maghilumra ko. Dili ko magluto, bahalang mga pasmo mong tanan. No? You know what? Makasab-an ta sa atong bana, makasab-an ta sa atong ginikanan, sa atong boss, sa atong teacher. You know what? Sometimes, their anger has nothing to do with us. Sapot lang dyan sila. Like ang imong boss, before siya naabot sa inyong office, kay gisapot na siya daan. Wala siya gisapot tungod nimo. Tanawa imong asawa or imong bana kung nagtapad mo, ingna siya nga gisapot ra ka. Hala, walay ni follow na po. Maulit, chukunin niyo, oy. Ingna gisapot ra ka. Pero ayaw kalimot, nga mubalos ra ko unya. See? Now, let us move forward. Number 3, gentleness needs the power of the Holy Spirit. In Galatians, the fruit of the Spirit are, so gentleness, dili siya nimo manufacture on your own. Dili sa nimo siya ma-produce on your own. That is why Paul said gentleness is a fruit of the Spirit. Mao din na siya nga ang gentleness doesn't come naturally. Now, as honest as you can, sa inyo bang panimalay, normal ba ang sinawayay? Sinawayay ka nang ikritik ninyo ang usag-usa. Pero kabalo ba mo that gentleness disarms critics? Maski di ay unsa kabati ang imong iistorya, but when done in a gentle way, dili siya lainon og sabot sa imong gisaway. Now, unsa kasagara ang response sa asawa kung sawayon ang iyang giluto? Like, kaparat pud ani, uy, mura man di pakaog tao. Unsay kasagara response sa asawa? Ilabay ayaw kaon. Correct? Or, muingon siya nga, kalaming hiluan. Now, unya na mo pag-open forum. Uy, lingaw kaya kumata sa mga mag-asawa. Ikaw ni. Now, truth hurts, correct? But truth becomes easy to accept when the words are gentle. Kanang, ma, salamat kaayo sa imong pagluto. Diha gyud kasugod igsuon, sandwich ba? Igor ikanitak-ang sa lamisa, manaway pa ka, baga kag nawong, ana dayon. Sandwich. Unsay una? Ang bread. Ingon mi akong sandwich. So the bread is appreciation, affirmation. Hala, uy, kaluoy sa akong asawa. Uy, buutan kaayo, nagluto, Jud. Tanaw ko sa matabi, galod-lood. No? Mala sa gyud ka, manukad gyud ka daan dayon. Mi, sa sunod ba kanang ayaw kay kasuko sa asin?
No? Basta bitaw nanay mag-agikik, no? Maglisod kong overcome. Ayaw sa po siya dunggaba diritso. I-appreciate sa po iyang effort. Nya pangutan-a siya. Ingna siya nga. Kanang, unsa ni, bulad ni siya or karni? Ayaw po siya sa waya diretso. Kay nag-effort ba na siya, ha? No? Nya mga asawa. Mga asawa, kay pamilya mo itong gisgutan, no? Wa mo'y choice, kaya kung may nagunit sa mic. Kung pananglitan, wala taganahi sa pag-arrange sa tong bana, wala tagiunsam tanan niya. Oy, wa you taste, no? Anam ta sa no. Ingna na lang siya nga kanang dad or pa kanang murag dili nimo talent ang pag-arrange. Nya mo smile din ka. Kabalo ka dad, ang imong talent mauni. Munang ayaw na siya apila. Lingiyay mong tapad. Ingnatarunga ko og saway. Naabay tarong sa pagpanaway? Naa, di ba? Kana ang atong i-learn the sandwich method. Yakap, suntok, yakap. Unsa man kasagara atong buhaton, nag-una ang palaman. No? Og ang tanan mo ingon og 1 Corinthians 4:13. 1 Corinthians 4:13. Palihog kog basa, ladies. 1, 2, 3, go. Unsa? We respond. Pag-respond, kay mo think pamangka, di ba? Katong wala na ka nag-think, react to siya. Pero ingon ng Bible, when evil things are said about you, do not react, but respond gently. Mauday nang magkagubot ang atong mga panimalay, kung labayan ta og bati, mulabay pud tag bati. Mirror neurons. Our children are mimicking us. Ginaawat ra gyud ta sa atong mga anak. Lisod man na siya dawaton, pero mauna siya ang kamatuuran. Now, last natong key point is, sorry. 2 Timothy 2. 2 Timothy 2. Gihangyo na ko ang tanang interns and pastors to read. 1, 2, 3, go. Again, unya na ha, kay nganong si pastora ra akong madunggan, abi ba na akong 9 ka buok atong interns. 1, 2, 3, go. He must correct those who are in opposition with courtesy and gentleness in the hope that God may grant that they will repent and be led to the knowledge of the truth, accurately understanding and welcoming it. This is another challenge for the pastor's family. Actually, kanilang version nga akong gigamit, pero naa di ay version that a servant of God must never quarrel. Never. Never makig-away. Lisod perting lisuda. No, when I read this verse, ingko patay. Na-install na ra ba ko, Lord, nga pastor ko. Yan, ingon man di ay kag never quarrel. Lahi di ay ang makig-argue, lahi pod ang makig-away. Dili man taganahan ani nga command, no? Pero ingon gyud ang Bible nga dili ta mangaway. Nya lingiya imong tapad, di man na siya pastor, no? Pero lingiya siya, ingna siya, ayaw ko awaya. Para dili pod ko mobalos. Now,
Tungod ba kay ang criticism kay usahay dili kay nato, di kay siya pleasant sa ato. Nagpasabot ba nga dili na nato i-critique atong family members? No. Kay kung naa kay nasaway sa iyang nga love kay na nimo, how much more sa gawas ngawa na sila'y dili mo parihag pagbati towards that person. We will correct because we love them. So kung naa kay friend today nga dili kanya ginakritik, di na siya true friend. Kanabi taong maski bulastog na ang gibuhat mo ingon ra gyapon, okay ra man friend, okay ra ka di gyud mo ana friend. Because a person who truly loves you will correct you. Pero naa lang tay idugang in a gentle way. Ug ang tanan moingon og. And the last key point, the impact of gentleness at home. Gihangyo nako ang tanang young people to stand up and read Colossians 3. 1, 2, 3, go. Young people, let's go. Pwede paspas gamay, murag wa tay energy. Okay, I'd like all the wives to stand up. This is your time to shine. Wives, wives, wives. Mga wife. 1, 2, 3, go. Children, do what your... Uy, padayon pa, uy. Okay, and lastly, the king of the household, stand up, the husband. Okay, this is your time to shine. Tarunga jug basa, kusga. 1, 2, 3, go. Si Baron kay maulaw siya mayog submit. Always obey your parents, for this pleases the Lord. Fathers, do not aggravate your children, or they will become discouraged. Salamat kaayo mga igsuon, tapos na ang atong panimbahon. Ingon ang pulong, okay, gusto na ako ni klaruhon ha. Gilantaw na nako tanang verses sa Bible, muuna gyud si wife, submit to your husband. Wala jud naguna ang husband, love your wife. You know why? The language of love for women are affection. But the language of love for men is respect. It is respect. Ayaw sa mo paglalis diri, dito na sa inyong balay. So gitarong jud nako ni, if naa by verse nga naguna si husband, love your wife. Pero dili gyud igsuon, wife gyud una. Wife, submit to your husband. Kanang ang pag-submit doesn't mean weakness. But you are very strong when you learn to submit. Because when you submit, you humble yourself. Lastly, no, maudyo ni siya ang ato ang pinaka take away this morning. Nga when this hierarchy, dili gani ni siya masunod, dili gyud ta mag-expect nga mahimong home ang atong house. Everyone left the group. No nga kita nga mga asawa, wala ta gitawag to lead our family. It is the husband's job. I'm not saying this because maayo kong asawa ha, dili. Sir ko balintong pug kong asawa. Pero somehow today, I can say nga, nagrasyahan ang among kaminyoon. You know why?
ako, kamagulangan ko. Plus wala ang among mga ginikanan, so naanad jud ko na I can decide on my own. Ang akong husband is the youngest. And kabalo mo, di ba, basta youngest, kay pailin-ilin ras mga maguwang. So naanad siya ana, na sa among kaminyoon, pailin-ilin rasad gid pud siya nako kanunay. But what made the marriage very difficult sa dihang namastur nako. Kay di ba how I would wish na ang akong position is the position of my husband. But God reminded me that you are not the head of your husband, but I am. The head of the wife is the husband, and the head of the husband is Christ. So kung maunsa ang pamilya, dili na siya tulubagon sa asawa, but tulubago na sa papa, sa father, sa husband. And that is why today, kanang gamay lang nga advice from me is ayaw pulihi ang imong bana sa tawag sa iyang pamilya. Gitawag siya to lead the family. Usahay kita nga asawa, lisod sa ato ang pag-submit because atong panglantaw, mas maayo pa man ko ani niya, oh. And isa ko sa mga babae nga maayo kay kumugamit og words nga masakitan ka. But 3 years ago, gidisiplina ko sa Dios ana nga bahin. Naay impression sa akong kasing-kasing while I'm having my devotion na kana bitang mga bati nga imong ginalabay sa imong bana. Actually, that is who you are. You know why? And the two become one. And the two become one. And the two become one. Gibalik-balik yun na sa kuha sa Ginoo. Na kung muingon ka nga ang imong bana, palpak mo decide, ikaw sad na. Kay and the two become one. So tanan nimong ikasaway sa imong bana, mausad na ikaw. And everyone say, mga ginikanan, niingon ang Bible, do not exasperate your children. Do not provoke your children. Actually, maong musukol sa ato ang atong mga anak because gina-push nato sila to the limit. Kita, most of us are raised by baby boomers. Ang atong mga ginikanan, naanad sila nga ang ilang istorya maoy batas sa balay, correct? Kay ginikanan mi, pirmi ming insakto. Pero ingon ang Bible, do not provoke your children. So when the wife does not submit to the husband, the children will not obey their fathers. When the husband do not love their wives, their children will disrespect their mother. So kung naunsa ang kung naunsa ang atong mga panimalay, mubalik ta unsa di ay ang creation sa family. Ladies, we are strong, we are independent, but we are second in rank. And it's okay. When the husband ipalid siya, niya mo cheer sa iyang wife, yes, Dad, you're doing it great. Ganahan ba siya mulid? Pero kung naadiha si husband, palpak kay ka, palpak. Wa kay klaro. Why diskarte? Ganahan ba siya mulid? Dili. No? Lain naman kayo magtinanawan, ay gutom na. Never gutomon. Now, our family is the training ground. We all make mistakes. What happened to us years ago is our childhood. But what will happen today sa imong marriage, sa imong children, is your choice. Most of us are hurt by our parents, but our children, our wife, our husband has nothing to do with our childhood. Dili ta pwede mo balo sa pamilya nga atong gibuild karon. You know why? Years ago, you prayed for this family.
Pero ikaw ba ang rason para mabungkag ang pamilya? Kung naay mong wife, guniti iyang kamot. Kung naay mong wife, guniti mong kamot, ing nga pasaylo ako. Hala, dili, yun mo follow instruction nga church. Ay! Tanawa sa mata. Ing nga pasaylo ako. Pasaylo ako kay napasakitan ti ka. Pero tabangi ko to love you, for you to be the best version of yourself. And everyone say,